Ang anime ay nagsisimula sa gitna ng isang putukan sa loob ng isang gusali kung saan isang malaking grupo ng mga lalaki ang nakaharap sa iisang tao. Sinubukan ng grupo ng mga kriminal na atakihin siya ng buong lakas kaso sa loob lamang ng ilang segundo, pinatay ng mamamatay tao ang lahat ng ito ng walang awa at walang kahirap-hirap. Dito nalaman na minsan ay may isang kilalang mamamatay tao na tinatawag na Taro Sakamoto na kinatatakutan ng lahat ng kriminal at hinahangaan ng lahat ng mamamatay tao. Pero nagbago ang lahat ng isang araw at siya ay umibig sa unang tingin at dahil dito, tumigil si Taro sa pagiging mamamatay tao at siya ay nagpakasal na nagkaroon ng anak at kalaunan ay tumataba ng husto. Pagkalipas ng maraming taon ay nagtatrabaho na siya ngayon sa isang convenience store kasama ang kanyang asawa. Makikita natin na isa sa mga mamamatay tao na humahanga sa kanya noon ay natagpuan ang kanyang kinaroroonan matapos ang mahabang paghahanap. Si Taro ay nasa likod ng kahera at nakatingin sa isang bata na naglalaro gamit ang isang laruan na pana. Sinabi ng bata na kung maitatama niya ang pana sa target ay dapat siyang bigyan ng libreng inumin at lumapit ang asawa niyang si Uy at ang anak nilang si Han para panoorin ang bata. Ngunit nagmintes ng husto ang bata at ang kanyang laruan na pana ay hindi man lang lumapit sa target. Sa puntong iyon ay may isang customer na pumasok sa tindahan at habang dinadampot ng bata ang kanyang nalaglag na pana, nahulog mula sa kanyang bag ang mga gamit niya na kabilang na ang isang bote ng tinta para sa kaligrapya. Kumalat ang tinta sa sahig at nag-iwan ng mantsa sa puting pantalon ng customer at dahil dito, labis na nagalit ang lalaki. At hindi nagdalawang isip na hawakan ang bata sa leeg habang sumisigaw sa galit dahil sa nangyari. Ang bata naman ay pumapalag at aksidenteng muling tinamaan ng tinta ang lalaki gamit ang kanyang sapatos. Dahil dito ay umabot sa sukdulan ang galit ng lalaki at tila gusto na niyang saktan ang bata. Gayunpaman bago pa man niya magawa ito ay makikita natin kung paano siya pinigilan ni Taro gamit ang isang kamay lamang at sa imahinasyon ni Taro, itinuhog niya ang ulo ng lalaki gamit ang isang ballpen. Ilang segundo pagkatapos ay napagtanto natin na ito'y naganap lamang sa kanyang isipan. Ang tunay na nangyari ay hinawakan lamang ni Taro ang kamao ng lalaki bago ito makasuntok sa bata. Dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Taro at napilitan na lamang umalis ang lalaki sa tindahan, ang bata naman ay umiiyak na nagpasalamat kay Taro. Samantala ang mamamatay tao na nakita natin kanina ay napansin ang nangyari at sinabi niya na kahanga-hanga ang ideya ni Taro na gamitin ang isang ballpen para tamaan ang carotid artery sa ilalim ng panga ng lalaki. Ipinapakita nito na naisip niya ang detalye ng pangyayari kahit hindi ito ginawa. Kilalang-kilala niya ang paraan ng pag-iisip ng isang mamamatay tao. Pagkatapos nito ay nagpakilala ang lalaki bilang si Shin na isang psychic kaso agad din siyang natakot nang makita niya na iniisip ni Taro na suntukin ang kanyang mukha, dahil dito ay nakiusap si Shin na itigil ni Taro ang pagpatay sa mga tao sa kanyang imahinasyon. Ipinapaalala niya kay Taro na dati silang magkasama sa trabaho, at dahil dito ay pumayag si Taro na makipag-usap kay Shin habang kumakain. Habang kumakain ay sinabi ni Shin na nakakagulat ang mga balita tungkol kay Taro na iniwan na niya ang kanyang nakaraan at nagtayo ng isang tindahan para sa pamilya. Gayunpaman kahit narinig niya ito ay nananatili ang pagdududa ni Shin at hinikayat niya si Taro na bumalik dahil sobrang galing niya sa pagiging mamamatay tao, at hindi niya matanggap na ang dating hinahangaan niyang tao ay mayroon ng ganoong klase ng katawan. Ngunit tinapos ni Taro ang usapan malinaw na sinasabing ang mga araw niya bilang isang mamamatay tao ay tapos na ang lahat at wala siyang balak bumalik at naiinis si Shin nang marinig ito. Para sa kanya ay lahat ng mga kriminal ay natatakot kay Taro at tinatawag pa nga siya bilang ang alamat na mamamatay tao. Hindi niya maintindihan kung bakit sinayang ni Taro ang ganoong reputasyon at habang nagsasalita si Shin, si Taro naman ay mahinahon na tinatangkilik ang isang mangkok ng ramen at sa paningin ni Shin, nakakadismaya ito dahil noong dati ay puro rasyon ng pagkain para sa mga sundalo ang kinakain ni Taro at di na raw niya halos makilala si Taro ngayon. Pagkatapos sabihin ito ay kinuha ni Shin ang isang sigarilyo at sinubukan na sindihan ito ngunit bago pa man niya magawa, laking gulat niya nang maputol ang sigarilyo sa kalahati sa loob ng wala pang isang segundo. Si Taro ay nagbalik ng kutsilyo sa kanyang bulsa at itinuro ang karatula sa tindahan na nagsasabing bawal ang paninigarilyo. Nabigla si Shin sa bilis ni Taro at maliwanag sa kanya na kahit mataba na ngayon ay kayang patayin ni Taro ang sinuman sa isang iglap. Pagkatapos nito isang lalaki ang dumaan sa tindahan ni Sakamoto para bumati at humingi ng pabor.
agad na inakala ni Shin na ang lalaki ay nagpapanggap bilang isang ordinaryong tao para humingi ng tulong sa isang pagpatay. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naintindihan niyang mali ang kanyang hinala at dinala siya ng lalaki sa kanyang bakuran at ipinaliwanag na ang puno niya ay masyado ng malaki at hindi niya maabot ang ilang sanga upang putulin ito. Sa loob lamang ng ilang segundo ay inayos ni Taro ang problema at naputol niya ng perpekto ang mga sanga sa record na bilis. Pagkatapos nito ay tumulong pa siya sa iba pang tao sa lugar at napakain niya ang isang bata ng gulay at napatahan ang mga batang umiiyak sa parke. Napaisip si Shin na si Taro ay parang katulong ng buong bayan, ngunit kumbinsido pa rin siya na mahusay lamang magtago si Taro ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila nito ay sinabi niya kay Taro na sa kanyang palagay ay mukhang nakakatawa siya sa ganitong estado. Sa gitna ng usapan ay biglang tinamaan ng laruan na pana si Taro sa ulo. Ang batang bumaril ng pana ay agad tumakbo sa takot habang si Shin ay nagreklamo ngunit wala siyang magawa. Pagkalipas ng kaunting sandali ay sumakay si Shin sa kanyang sasakyan at nag-iisip tungkol sa mga nakalipas na taon mula noong huli niyang nakita si Taro, kahit na marami nang nagbago na lalo na ang timbang ni Taro at sa tingin niya ay kamangha-mangha pa rin ito, nararamdaman pa rin niya ang dating aura ni Taro at iniisip niya kung gaano kasarap sanang makatrabaho itong muli. Ngunit agad na naputol ang kanyang mga iniisip nang tumawag ang kanyang boss. Nang malaman ng boss na hindi niya nakumbinsi si Taro na bumalik ay agad siyang tinanong kung naasikaso na ba niya ito na ibig sabihin, kung napatay na niya si Taro at dito ay nagdadalawang isip si Shin sa pagsagot at nagtanong sa kanyang boss kung talaga bang kailangang patayin si Taro. Ipinaliwanag niya na sobrang taba na ni Taro at hindi na ito magiging problema kahit na hayaan nilang mabuhay, ngunit bigla siyang pinutol ng boss at pinapaalala sa kanya na ang patakaran ng kanilang grupo ay ganito. Kung may aalis sa grupo ay hindi lamang ito mawawala sa organisasyon kundi mawawala rin sa mundo. Iyon ang pinakamataas na batas at nilabag ito ni Taro na hindi nila ito maaaring palampasin. Pagkatapos ipaliwanag ito ay binalaan ng boss si Shin na kung hindi niya kayang gawin ang trabaho, magpapadala sila ng iba para gawin ito at idinagdag pa niya na kung patuloy na magrereklamo si Shin, baka siya rin ay ituring nilang kalaban tulad ni Taro. Bago pa man makakarinig ng mas marami pang banta ay pinutol na ni Shin ang tawag na alam niya na wala siyang ibang opsyon. Kinagabihan habang nasa bahay ay naalala ni Shin ang mga araw kung kailan nakatrabaho niya si Taro. Kahit masaya ang panahong iyon at alam niyang kung hindi niya gagawin ang trabaho ay ibang tao ang gagawa nito at kung mamamatay rin si Taro ay mas mabuti na siya ang gumawa nito. Kinabukasan, bumalik si Shin sa tindahan ni Sakamoto ngunit sa pagkakataong ito ay armado siya at hawak ang isang baril. Inihayag niya na oras na para sa digmaan at si Taro naman ay mahinahon lang na nakaupo sa likod ng kahera habang nagbabasa. Habang nagbabasa si Taro ng dyaryo ay lumapit si Shin at sinabing malamang aalis na siya sa lungsod. Kaya narito siya para magpaalam at bigla niyang inilabas ang kanyang baril at pinaputukan si Taro. Ngunit sa wala pang isang segundo ay iniluwan ni Taro ang isang pastila para sa ubo na nasa kanyang bibig. Sa bilis at tumpak na galaw ay natatamaan nito ang bala at nalihis ang direksyon. Pagkatapos nito ay hinagisan ni Taro si Shin ng isang lollipop na naging dahilan para mawala ang atensyon nito at mabilis siyang nawala sa paningin ni Shin. Napasok si Shin sa mahirap na sitwasyon dahil hindi na niya mabasa ang isip ni Taro tulad ng dati. Naghagi si Taro ng bagay sa kabilang bahagi ng tindahan para muling lituhin si Shin habang inihahanda niya ang kanyang hakbang gamit ang isang supot ng pastillas para sa ubo na ginamit niya kasabay ng isang goma. Pinaputukan niya si Shin gamit ang mga pastila na napakabilis at malalakas na halos hindi ito naiwasan ni Shin, kaya napaupo siya sa sahig habang nag-aabang ng pagkakataong makabaril. Bago pa man niya magawang iputok ang baril na hinagisan siya ni Taro ng isang supot ng stuffang sa ulo na dahilan para matakpan ang kanyang paningin, na-frustrate si Shin at nagmadaling mapunasan ang kanyang mukha para makabawi at muling mag-focus. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang posture ngunit bago pa man siya makagalaw, tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa mukha mula kay Taro. Dahil sa lakas ng tama ay tumilapon si Shin sa kabilang bahagi ng tindahan at habang bumabagsak, ang tanging nakita niya ay ang dating Taro Sakamoto at napaisip siya kung paano niya nagawang labanan si Taro sa unang lugar. Nang magising si Shin ay laking gulat niya nang makitang nakahiga siya sa kama. Napagtanto niyang inalagaan siya ni Taro na naroon si Uy at Hana na masayang-masaya sa kanyang paggising at ipinaliwanag nila na nasa itaas siya ng tindahan,
hindi pa rin lubos na makapaniwala si Shin sa nangyayari at inanyayahan si Shin na sumama sa hapunan ng pamilya na kung saan tinuring siyang parang miyembro ng pamilya. Sa ilang sandali ay napaisip siya kung lason ang pagkain ngunit handa pa rin siyang kumain dahil sinanay siya upang labanan ang epekto ng lason, gayunpaman nang tikman niya ang pagkain ang tanging bagay na nagpatigil sa kanya ay ang sobrang sarap nito, masayang-masaya si Uy nang makita ang reaksyon ni Shin. Sinasabing pareho ang reaksyon niya sa unang beses na kumain si Taro ng lutong bahay. Patuloy na kumain si Shin at labis na nagulat at hindi makapaniwala sa kakaibang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Sa kanyang puso ay hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng init sa alinman sa kanyang mga trabaho dati. Doon niya napagtanto na talagang pinapahalagahan ni Taro ang mga simpleng sandaling ito ng pang-araw-araw na buhay. Naintindihan niya kung bakit iniwan ni Taro ang kanyang nakaraan at pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat si Shin kay Taro para sa masarap na pagkain at nagpasya na huwag na siyang istorbohin pa at sinabi ni Taro na maaari siyang bumalik anumang oras kung nais niya. Umalis si Shin sa lugar at alam niyang hindi pa rin siya handa para labanan si Taro at naisip niyang hindi siya karapat-dapat na maging kalaban nito. Pagbalik niya sa kanyang boss at ipinakita ng boss ang kanyang pagkadismaya, tinawag niyang nakakahiya si Shin dahil hindi niya napatay si Taro Sakamoto. Bago pa man makapagsalita ang boss at biglang yumukod si Shin at nakiusap na huwag patayin si Taro, ang pakiusap na ito ay nagdulot ng tawanan mula sa mga tao sa paligid ngunit sinabi ni Shin na si Taro ay may pamilya na ngayon, bilang sagot ay pinapaalala ng boss kay Shin na si Taro Sakamoto ay lumabag sa mga patakaran ng kanilang mundo. Iniwan niya ang kanyang mga responsibilidad kaya't kailangan siyang patayin at sa puntong ito, nakiusap si Shin na gawing siya na lamang ang managot sa halip at sinabi niya na handa siyang mamatay para kay Taro, ngunit dapat niyang hayaan si Taro na mabuhay ng payapa. Tinanong siya ng kanyang boss kung bakit niya ginagawa ito para kay Taro at ipinaliwanag ni Shin na tinutukan niya ng baril ang isang taong labis niyang hinahangaan, kaya handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Sa pagkagulat ay sumang-ayon ang kanyang boss at sinabing hahayaan nilang mabuhay si Taro kung papayag si Shin na mamatay sa kanyang lugar, ngunit sa kaloob-looban ng boss ay alam niyang wala siyang balak tuparin ang pangako at sa tingin niya, si Shin ay isang hangal para gawin ito. Sa mismong sandaling iyon ay tinutukan ni Shin ng baril ang kanyang boss at sinabing narinig niya ang lahat. Alam niyang hindi siya maaaring magtiwala dito na nabigla ang boss sa kakayahan ni Shin na basahin ang kanyang isip at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Shin. Mabilis na gumalaw si Shin para makaligtas sa putukan at samantala ay makikita natin si Taro na nasa bahay na nakikinig sa radyo. Narinig niya ang balita tungkol sa isang putukan na nagaganap at nang marinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril, pumunta si Taro sa kanyang tindahan. Doon ay nagpasok siya ng isang code sa kahera na biglang nagbukas ng isang lihim na armoria na kung saan, ang dati simpleng tindahan ay biglang naging isang arsenal na puno ng mga gamit pandigma. Kalmado lang si Taro habang pumipili ng isang stun gun mula sa koleksyon. Samantala ay patuloy na tumatakbo si Shin para iligtas ang kanyang buhay at sa kabila ng mabilis niyang kilos at kakayahang magtago sa mga malinaw na lugar, nagawa niyang talunin ang maraming kalaban gamit ang kanyang galaw at bilis at gayunpaman, habang tumatagal ang labanan ay unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Sa isang saglit na wala ang kanyang depensa kaso bago siya matamaan ng isang bala mula sa isang high-caliber na baril, mabilis niyang naiwasan ang pag-atake at natuklasan ang posisyon ng sniper sa loob ng wala pang isang segundo. Galit na tinanong ng boss ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari at bakit sila natatalo isa-isa gayong iisang tao lang ang kanilang kalaban. Isa sa mga sugatang tauhan ang sumagot, sinasabing parang nababasa ni Shin ang bawat kilos nila. Ipinaliwanag ng boss na si Shin ay isang psychic at sinabi niyang kaya ni Shin na basahin ang kanilang mga iniisip kung masyado silang malapit sa kanya, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang distansya at subukang palibutan si Shin. Sinunod ng mga tauhan ang utos ngunit sa kabila ng kanilang plano ay naisahan pa rin sila ni Shin at inatake niya sila bago pa man sila makaporma. Tinitira sila ng walang oras upang makapagplano at habang patuloy na iniwasan ni Shin ang mga bala ng kalaban, mabilis siyang nagtago para makapag-reload ng kanyang baril. Ngunit sa pagkakataong ito ay napagtanto niyang isa na lang ang natitirang magasin niya, wala nang ibang bala at kinailangan niyang humanap ng paraan upang makalabas ng lugar bago siya maubusan. Gamit ang natitirang bala na patuloy siyang nakipaglaban habang gumagalaw ng mabilis upang makalayo.
Ngunit sa gitna ng kanyang paggalaw ay tinamaan siya ng bala sa kanyang binti na dahilan para siya'y bumagsak at sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan na siya ng kanyang mga kalaban at alam niyang wala na siyang paraan para makatakas. Sa puntong halos sumuko na siya ay nagulat siya nang biglang bumagsak ang tatlong lalaking nakatutok ng baril sa kanya, nawalan ng malay matapos tumama sa kanila ang malalakas na electric shock. Si Taro Sakamoto ang responsable nito na gamit ang kanyang stun gun. Nang makita siya ng boss ay agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na sugurin si Taro, nagmamadaling umatake ang lahat ngunit si Taro ay mahinahon na nilabanan sila at sa simpleng galaw, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Gamit ang isang pares ng disposable chopsticks na nagawa niyang harangin ang dalawang bala ng sabay, sa loob ng isang kisap mata ay ginamit niya ang isa sa mga chopsticks bilang projectile, dahilan upang maibaba ang ilan pang kalaban. Isang lalaki ang umatake sa kanya gamit ang katana kaso mabilis itong naiwasan ni Taro at sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ang kalaban ng isang malakas na sipal na nagpabagsak dito at ng dalawang iba pa ang bumaril gamit ang mga automatikong baril, ginamit ni Taro ang dalawang ballpen upang harangin ang mga bala at pagkatapos, ginamit niya ang mga ito bilang projectile na tumatagos sa mga kalaban na parang bala rin. Gamit ang mga kasangkapang nasa paligid na tulad ng mga gamit mula sa tindahan at naitapon niya ang ibang mga kriminal sa basurahan, tinapos niya ang natitirang mga kalaban gamit ang kanyang kahangahangang kaalaman sa martial arts. Ang natitirang mga kalaban ay sabay-sabay nagdesisyon na barilin si Taro kaso bago pa man sila makaputok, mabilis na pinutol ni Taro ang kanilang mga baril gamit ang mga kutsilyong nakatago sa kanya, sa tulong ng mga kutsilyong ito ay tinapos niya ang kanilang buhay. Si Shin ay nanatiling nakatulala ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at napagtanto niyang napanood niya mismo ang alamat na mamamatay tao na si Taro Sakamoto. Tinanong ni Shin si Taro kung paano niya nalaman ang kinaroroonan niya. Ipinaliwanag ni Taro na naglagay siya ng mikropono sa baril ni Shin noong nakaraang araw at matapos mawalan ng malay si Shin, ipinaliwanag ni Shin na totoo ang sinabi niya kanina ay plano talaga niyang umalis sa lungsod ngayong araw na anuman ang mangyari. Subalit bago pa niya masabi pa ang iba ay biglang inihagis ni Taro sa kanya ang isang bagay at sinabi na 800 yen kada oras ang sahod mo at may dagdag kung mag-overtime ka, at dito ay hindi kaagad naintindihan ni Shin ang sinabi, ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat ay natagpuan niya ang sarili niyang nagtatrabaho sa tindahan ni Sakamoto. Si Han at ay masayang tinanggap siya bilang bagong empleyado, na tinuring siyang bahagi ng pamilya at mabilis na nakaangkop si Shin sa bagong trabaho. Tinatanggap na mas maayos pa ito kaysa sa kanyang dating buhay. Patuloy pa rin ang saya ni Shin matapos ang nangyari at hindi niya mapigil ang pag-usapan kung gaano kahanga-hanga si Taro sa kanyang pakikitungo sa mga kriminal. Nang marinig ito ay agad na tinanong ni Ai ang kanyang asawa kung balak niya bang bumalik sa pagiging mamamatay tao. Agad na nag-alala si Taro at iginiit na hindi niya planong bumalik at sinabi niya pa na sinisigurado niyang hindi namatay ang mga kalaban. Ngunit para siguruhin ay pinapaalala ni Ai na hihingi siya ng divorce kung sisirain ni Taro ang batas ng pamilya nila. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng mas matinding kaba kay Taro. Nang umalis si Ai ay tinanong ni Shin si Taro kung ano ang rule na iyon kaso nagalit si Taro kaya't sa kanyang isipan lamang niya sinigawan si Shin at sinabing tumahimik ka na lang. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpunta sila sa Chinatown sa Nakita, kung saan bumili si Taro ng mga pork buns para sa kanyang asawa at anak. Nakita ni Shin kung gaano kamahal ni Taro ang kanyang pamilya kaya muling tinanong ang tungkol sa rule na binanggit ni Ai, sa halip na sumagot ay tahimik na naglakad si Taro at sinabing kalimutan na lang iyon, ngunit biglang ang isang misteryosong babae ang lumabas mula sa isang gusali at bumagsak sa kanya, dahilan upang matapon ang mga pork buns. Ang babaeng ito ay ipinakilala bilang lutang na kasalukuyang tumatakas mula sa isang tao o grupo na mabilis na sumusunod sa kanya. Isang grupo ng mga mafia ang dumating na parang normal na araw lamang para kay Taro at Shin. Sinabi ni Shin kay Taro na mas mabuting umalis na sila bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit nanatili lang si Taro at malungkot dahil nasira ang mga pork buns na binili niya para sa kanyang pamilya. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagsimula nang makipaglaban si Shutan laban sa mga mafia. Nagulat si Shin nang makita niyang mahusay gumamit ng tai chi si Shutan. Sa kabila ng mga kalalakihan na pumaligid sa kanya ay nagawa niyang makalusot at patumbahin sila isa-isa, gayunpaman isang lalaki ang nakahuli sa kanya at tinatakot siyang puputulan ang kanyang mga binti para hindi na siya makatakas.
bago pa niya magawa ito ay mabilis na pinapabagsak ni Taro ang lalaki at habang si Shin naman ang nagligtas kay Shutan mula sa mahigpit na hawak ng isa pang mafia. Tumayo si Shutan at tinapos ang huling natitirang kalaban kaso halos sabay din noon ay dumating ang mas malaking grupo ng mafia sa lugar, naglalayong mahuli si Shutan at sa kanilang paningin dahil naroon sina Taro at Shin ay ipinagpalagay nilang sila'y kakampi ni Shutan, dahil dito ay sinubukan nilang hulihin silang lahat. Hindi iyon lohikal na dagdag pa ni Shin pero mukhang napasama na sila sa gulo, dahil dito ay agad na kinuha ni Taro si Shutan at tinangay din si Shin habang mabilis silang tumakas, habang tumatakbo ay kailangan nilang iwasan ang sunod-sunod na mga bala mula sa mga mafia. Samantala sa isang eksena sa loob ng gusali ng kumpanya ni Dan na ang leader ng grupo ng mga mafia, iniulat ng isa sa kanyang tauhan na nakatakas si Shutan dahil sa tulong ng dalawang misteryosong lalaki. Hindi natuwa si Dan sa balitang ito at galit na galit ang direktor lalo na't sinakripisyo nila ang buong mafia clan para mahuli si Shutan. Kung mawawala siya lahat ng kanilang plano ay masisira at akala ng direktor ay tapos na ang lahat, kaya nagpa siyang hayaan na lang ang sitwasyon ngunit bago pa man siya makapagpahinga, sa loob lamang ng ilang segundo at tumilapon ang ulo ng leader ng grupo ng mga mafia sa sahig. Ito ay gawa ng magkapatid na Sanji at Bako na bigla ang pumasok sa lugar at si Bako sa kanyang kagustuhang magbigay ng pahayag, ay nagpa siyang pugutan ang leader at alam ng direktor na ang magkapatid na ito ay mga baliw, kaya't pinaalala niya sa kanila ang kanilang tunay na misyon na ang makuha ang susi mula sa babae. Ipinaliwanag ng direktor na ang susi upang makontrol nila ang buong black market. Wala na siyang ibang hiling kundi makuha nila ang susi na anuman ang mangyari ay muli niyang binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang misyon. Samantala habang tumakas sina Taro, Shin at Shutan sa ibabaw ng mga bubong ay nagulat si Shin nang malaman niyang si Shutan ay mula sa isang pamilya ng mafia, partikular sa Luke Clan at ipinaliwanag ni Shutan na ang hinahanap ng mga mafia ay ang susi na hawak niya, ang susi ng nakatagong vault ng kanyang pamilya. Sinabi ni Shutan na ang kanyang mga magulang ang nagbigay sa kanya ng susi at nagbuwis ng kanilang buhay upang ito'y maprotektahan, ipinaglaban nila ang susi hanggang sa kanilang huling hininga na kung isusuko niya ito ngayon ay hindi niya magagawang harapin ang kanyang mga magulang sa kabilang buhay. Matapos ikwento ito ay humingi siya ng paumanhin sa abala na dulot niya at idinagdag pa niya na ito ay kanyang personal na problema at hindi dapat madamay ang iba. Nagpa siya si Shutan na umalis at harapin ang kanyang suliranin ng mag-isa ngunit ng plano niyang umalis, sinubukan ni Shin na habulin siya. Pinigilan ni Taro si Shin at tinanong si Shutan kung marunong siyang maghanda ng pork buns, sinagot ito ni Shutan na natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman mula sa kanyang ama kaya't marahil kaya niya itong gawin at nang marinig ito, agad na inutusan ni Taro si Shin na kanselahin ang kanilang mga plano sa araw na iyon. Ililigtas nila ang babaeng ito at sabi ni Taro kaso lang may kondisyon na kailangan niyang maghanda ng pork buns matapos ang lahat ng ito, bago pa man makasagot si Shutan ay biglang tinamaan si Taro ng isang sipa sa mukha mula kay Bako, dahilan upang tumilapon siya patungo sa susunod na gusali. Agad na lumala ang sitwasyon at kinilala ni Shutan ang mga kapatid bilang ang Twin Assassins. Sila ay kilalang mamamatay tao na humihingi ng malaking halaga ng pera kaso hindi kailanman nabigo sa kanilang mga misyon at bukod pa dito sila rin ay mga serial killers na nasisiyahan sa paggawa ng malalaking massacre. Ang kanilang kakaibang libangan ay ang pagguhit ng ulo ng kanilang mga biktima na lalong nagpapatunay kung gaano sila kaloko. Agad na sinubukan na atakehin ni Shin si Sanji ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang gamit ang isang kamay. Tinukso ni Sanji si Shin at tinanong kung nagagalit siya dahil sa pagpatay sa kanyang kaibigan at sa halip na magalit ay mahinahon na sinabi ni Shin na kailangan nilang maging mas matalino, kung sa tingin niyo'y napatay nila si Taro Sakamoto ay nagkakamali sila. Tanging isang baguhan lang ang hindi makakaalam kung sino si Taro at hindi pinansin ni Bako ang sinabi ni Shin at biglang umatake kay Shutan, ngunit bago pa man niya maabot si Shutan ay isang malakas na suntok mula kay Taro ang nagpabagsak kay Bako sa sahig. Napakalakas ng tama na gumuho ang palapag ng gusali na dahilan upang sila ay mahulog sa susunod na palapag. Sa kabila ng nangyari ang nanatiling kampante si Bako at sinabi niyang marahil marupok lang ang sahig, kaya't ang suntok ay walang kahulugan at samantala ay humarap si Sanji kay Shutan at hiningi ang susi, sinasabing bibigyan niya siya ng magandang kamatayan kung ibibigay niya ito. Matapang na sumagot si Shutan na ang susi na ito ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang na kung gusto nila ito,
kailangan nilang dumaan sa kanya at ito'y sabi ni Shutan at para kay Sanji mas maganda ang ganoong sitwasyon at iginiit niya kay Shutan na ang kanyang mga magulang ay may sinabing katulad nito bago sila pinaslang at pinutol-putol, idinagdag pa niya na nakakainis ang kanyang obsesyon sa isang bagay na mas pinapahalagahan pa kaysa sa sarili niyang buhay. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ni Shutan kaya't sinubukan niyang umatake ng hindi nag-iisip, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Taro bago siya makagawa ng isang bagay na mapanganib at nagbabala si Shin kay Shutan na huwag hayaan ang mga salita ng mga mamamatay taong ito na makaapekto sa kanya, dahil maaari itong magdala ng kapahamakan. Sinagot siya ni Shutan na ang vault na pinoprotektahan niya ay naglalaman ng mga pangarap at pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Ang kanyang ama ay nagbuwis ng buhay upang maprotektahan ito laban sa mga mamamatay taong ito na nasa harapan nila ngayon. Bago pa man matapos ang kanyang salita ay mabilis na naghagis si Sanji ng isang kutsilyo papunta sa ulo ni Shutan kaso bago pa nito magawa ang masama, niligtas siya ni Taro sa huling sandali at malinaw na walang may karapatang magdikta kung ano ang mahalaga para sa iba. Napansin ni Shutan na sugatan ang kamay ni Taro mula sa pagharang ng kutsilyo at nagtanong siya bakit nito inaalay ang kanyang buhay para tulungan siya, sa puntong ito ay nag-flashback tayo sa nakaraan ni Taro. Isang Pasko dinalhan niya si Ai ng regalo sa kabila ng kanyang maganda at maalalahanang kilos. Napansin ni Ai ang dugo sa kanyang mukha at tinanong siya kung paano niya nagagawang pumatay ng mga tao at doon ay ipinaliwanag ni Taro na kailangan niyang magtrabaho upang mabili ang regalo, at ang pagiging mamamatay tao ang pinakamainam niyang kakayahan. Ngunit sinagot siya ni Ai na hindi niya kailangan ng regalo na binabalot sa dugo, dahil dito ay ipinasya ni Ai na tapusin ang kanilang relasyon at sinabi niyang kung hindi kayang baguhin ni Taro ang kanyang buhay, mas mabuti pang huwag na silang magkasama. Ang mga salitang ito ay tumatagos ng malalim kay Taro matapos sabihin ang mabibigat na salitang iyon, bigla na lang tumalon si Ai mula sa isang bangin at sa gulat at takot ay iniwan ni Taro ang hawak niyang regalo at tumalon din upang iligtas siya. Ang lalaking sinasabing walang kakayahang magmahal ay tumalon para sa tao na pinakamamahal niya. Pareho silang bumagsak sa makapal na layer ng nyebe na nagsilbing proteksyon mula sa malalang pinsala. Nang makita ni Ai na tumalon si Taro upang iligtas siya doon ay napagtanto niyang hindi niya kayang mawala si Taro at ang damdaming iyon na nagudyok kay Taro na iligtas siya, ay mayroon sa lahat ng tao na lahat ay may nagmamahal sa kanila. Dahil dito at dahil sa nais din niyang manatili sa piling ni Taro ay ipinangako niya sa kanya na hindi na siya papatay ng kahit sino. Ito ang naging batas ng kanilang relasyon at bilang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawang pagpatay at mula sa araw na iyon, isinumpa ni Taro na sisikapin niyang iligtas ang iba. Balik sa kasalukuyan, si Shin ay napaluha matapos makita ang mga alaala ni Taro gamit ang kanyang psychic powers at ipinaliwanag ni Taro na ang mahalagang batas ay ang huwag pumatay, agad na naghanda si Shin laban sa mga kambal na mamamatay tao. Sinimulan ni Sanji at Bako ang kanilang pagsalakay kaso si Taro ay gumamit lamang ng mga simpleng kagamitan sa kusina upang depensahan ang sarili at sa kabilang banda, mabilis na naiwasan ni Shin ang lahat ng atake at gamit ang kanyang kakayahang basahin ang kilos ng kalaban. Matapos ang matagal na labanang walang malinaw na resulta ay nagpa siya ang magkapatid na gamitin ang kanilang ultimate technique, Iron Cast Blades of Hell na isang serye ng mabilis at walang awang mga pag-atake. Gayunpaman kahit na gaano kalakas ang kanilang pagsisikap ay naiwan ni Taro ang lahat ng kanilang atake na habang ginagawa ito, tahimik lang siyang nagrereklamo tungkol sa pagpilay ng kanyang kalamnan at napansin ito ni Shin at agad na iniabot kay Taro ang isang pain relief patch. Nagulat si Sanji sa nangyayari at sinabi niya na walang sino man ang nakakaligtas sa aming Blades of Hell, at imposible para sa isang taong na napakalaki katulad niya at walang ni isang gasgas si Taro. Kaya nagpa siya si Sanji at ang kanyang kapatid na si Bako na subukan ang isa pang tactics. Sinabi nila na magiging pangatlong tao lang si Taro na makakakita ng kanilang susunod na ultimate technique, nang walang karagdagang paliwanag ay inihanda nila ang kanilang Iron Cast technique. Ngunit bago pa man nila magamit ito ay mabilis na binagsak ni Taro si Bako gamit ang isang mabigat na iron pot at nagalit si Sanji at sinubukan na umatake. Ngunit sa halip ay winasak ni Taro ang kanyang espesyal na sandata gamit lamang ang isang kawali. Habang ginagawa ito ay inaabot muli ni Shin ang isang pain relief patch para sa kamay ni Taro at dahil dito ay nagalit si Sanji at nagdesisyong magtuon kay Shutan, ngunit dahil naririnig ni Shin ang kanyang mga iniisip at mabilis siyang nakapag-react gamit ang isang lubod ay naitali niya si Sanji at itinapon ito sa sahig.
Sa panghuli ay binagsakan ni Taro si Sanji ng isang buong refrigerator na tuluyang nagpatambo sa kanya at sa nakita ay tuluyang napahanga si Shutan at napatanong kung sino ba talaga sila, tanong niya ito at naguguluhan ngunit humahanga. Habang nagtatali sila ng mga kamay ng magkapatid na Sanji at Bako at mahinahon lang na sumagot si Taro habang kumakain ng crab na napulot niya at binanggit na mga tindero lang sila sa isang convenience store. Napatawa si Shutan sa sagot ni Taro at mukhang wala talaga silang ideya sa nangyayari. Samantala sa kumpanya ni Dan ay galit na galit ang direktor at tanong niya kung nasaan na sina Sanji at Bako at sa gitna ng kanyang pagkainis ay nakatayo siya sa harap ng pintuan ng vault, kumbinsidong may malaking kayamanan sa loob at kailangan niya ang susi isinisigaw niya, na puno ng galit at pagkadesperado. Sa eksaktong sandaling iyon ay dumating ang delivery team na sina Taro at Shin at dala ang mga walang malay na katawan ni Bako at Sanji, bago pa man makapagsalita ang director habang abala si Dan sa pag-aalala at lumapit si Shutan mula sa likuran at inilapit ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, bumubulong ng babala na walang kahit isang salita. Sa takot ay agad na kinabahan si Dan at nagsimulang magmakaawa at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mapatawad siya. Kahit ano pa ang hilingin ni Shutan ngunit halatang galit na galit si Shutan at ang mga paghingi nito ng tawad sabi niya ay hindi maibabalik ang mga magulang nito, pwede siyang magsisi sa impyerno. Bagamat puno ng galit ang kanyang salita at hindi niya ito pinatay sa halip ay binigyan niya si Dan ng isang matinding bogbog, iniwang napupuno ng pasa ang mukha nito hanggang sa mawalan siya ng malay at tinanong ni Shin si Shutan kung sigurado ba itong sapat na iyon. Baka ilang suntok pa ay tuluyan na siyang matapos ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sinabi ay biglang natakot si Shin matapos mabasa ang iniisip ni Taro na isang imahe kung saan iniikot ni Taro ang leeg ni Dan, napakagandang lugar para magtrabaho at sarcastic na naisip ni Shin. Pagtingin sa walang malay na si Dan sa sahig ay sinabi ni Shutan na sapat na iyon, ngumiti siya at binanggit na hindi pwedeng patayin ang bawat tao na nangiinis sa kanila at sapat na to para sa ngayon at idinagdag niya. Mas mabuting piliin na lang ang maging masaya na laging sinasabi ng kanyang tatay. Matapos tanggapin ang sagot ni Shutan ay sinamahan siya ni Taro at Shin habang ginagamit niya ang susi upang buksan ang vault. Pagkatapos ng ilang subok ay unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan ng vault at si Shutan ang unang pumasok. Nagulat si Shin sa dami ng kayamanan sa loob ng mga ginto, alahas at iba pang yaman. Subalit napansin din niya ang isang bagay na kakaiba sa loob ng vault at bukod sa mga kayamanan ay napansin ni Shin ang mga kakaibang bagay tulad ng mga libro, CDs at ilang stuffed toys na parang koleksyon ng mga bagay na kakaiba at puna niya at habang ini-inspection ang vault at napansin nila ang isang talaan na nagsasabi na, ang bawat pinuno ng Luklan ay mag-iiwan ng kanilang pinakamahalagang yaman sa vault na ito. Matapos basahin ito ay napag-isipan ni Shin na ang bawat pinuno ay may iba't ibang bagay na itinatangi. Nagtaka naman si Shutan kung ano ang iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Sa paghahanap ay natagpuan niya ang isang bote na may kasamang sulat at nakasaad sa sulat na ito ay para inumin kasama si Shutan kapag dumating siya sa tamang edad, na antigang damdamin ni Shutan nang makita kung ano ang iniwan ng kanyang ama, masaya niyang sinabi sa dalawa at ito ang pinakamahusay na inuming alkohol sa buong mundo. Sa kanyang pasasalamat ay inimbitahan niya sina Taro at Shin na mag-inuman bilang pagpapakita ng kanyang pagkilala sa kanilang tulong. Sa kabila ng pagkakaapakan at pagkadurog ng mga pork buns ay nagawa pa ring i-preserve ni Taro ang mga ito, kaya't ang tatlo ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng iniwan na alak ng ama ni Shutan. Ilang panahon pagkatapos ng nangyari ay sa isang ordinaryong araw ng trabaho at nagulat si Shin nang makita si Shutan na pumasok sa tindahan suot ang isang kasuotan, handa na siyang magsimulang magtrabaho bilang bagong empleyado ng tindahan. Habang suot niya ito doon ay sinabi ni Shutan kay Taro na ang kwento ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagpatay at talagang nakaantig sa kanya, bilang tugon at ipinaliwanag ni Taro na ngayon ay bahagi na siya ng kanilang grupo. Kaya't ang parehong patakaran ng huwag pumatay ay naaangkop din sa kanya. Samantala isang lihim na organisasyon ang nagmamatsyag sa kanila at inilabas nila ang balita na ang bounty para kay Taro Sakamoto ay umabot na sa 1,000,000 yen. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.